Hello everyone and welcome to my channel. At ngayong araw pong ito ay pag-uusapan natin kung paano ba gumawa at gumamit ng isang Google Classroom. So bago tayo mag-umpisa, ano nga ba yung isang Google Classroom? Ang Google Classroom ay isang online platform na kung saan pwede itong magamit ng teacher and at the same time ni students para magkaroon pa rin ng interaction in a classroom way. Ano ba yung mga kakayahan at mga features ng isang Google Classroom? So, si Google Classroom ay pinapayagan na mag-upload si teacher ng file, mag-comment ng isang post, announcement, and so on and so forth. And at the same time, Google Classroom allows you to create assignment and of course, at kasama din dyan yung mga quizzes and pati yung pagbibigay ng grades is ikine-cater na din ni Google Form. So dito makikita mo na din lahat kung sino yung mga pasa na at hindi pa, alin yung nag-gradean muna at hindi pa. Kumbaga parang once you use Classroom, Google Classroom, para ka na rin nakadirect ng Excel kasi nakikita mo na agad yung summary and all the records of the students. Okay? So, ano ba yung mga bagay na dapat natin tandaan kapag meron tayong Google Classroom? Una, Google Classroom is free. But, if you are a teacher, kailangan po na yung inyong school is mag-sign in doon sa tinatawag nating Google Suite ng, of course, ng Google. Okay? So, this will add protections to the student and, of course, sa teacher. Okay? But, all in all, they are free. Okay? So, sino po yung pwedeng gumamit ng Google Classroom? Okay? As long as you have Google account, pwede po kayong makapag-create at gumamit ng Google Classroom. Okay? Very important at the beginning, kailangan po ay kayo ay naka-sign in sa inyong Google account and then saka po tayo magpo-proceed. Okay? Next, paano tayo pupunta kay Google Classroom? So, all we need to do is of course, click natin si Google and then login lang po kayo. In my case, in my screen, ako po ay naka-login na. So, dito po yon magla-login po kayo dito. Usually, wala siya nakalagay na ganyan. And then, login lang po kayo. Okay? In preparation of this video presentation, nag-provide po ako ng tatlong account. Yung letter S will serve as a teacher. And yung dalawang account, yung isa kong account na ginagamit and then yung another one ay magsaserve as a student. Okay? So, once you are here in this interface, all you need to do is click this icon right here, yung Google Apps. And then, click nyo siya, right-click, and then hanapin nyo lang Google Classroom. Just in case, may mga instances po kasi na wala siya dyan. Scroll down nyo lang siya. Ito, may scroll bar naman dito. And then, tingnan nyo hanggang baba. Kung wala pa rin, you can click on more from G Suite Marketplace and you can check out Google Classroom there. Po. So, I hope nakuha po nyo yon. Now, diretso po tayo. Click natin si Google Classroom. Sa una, if first time po natin magbukas ng Google Classroom, may lalabas po dyan if you are, what is your role? Actually, that's the term na ginagamit nila. What is your role if you are a teacher or a student? Of course, if you are a teacher, simply click that you are a teacher. If you are a student, then you click student. Once you do that, next thing is we have to create classroom. So in order for us to create classroom, una lang natin gagawin is punta kayo dito sa icon na to, itong plus, then right click, single click lang yon. So, ang ating goal is to create classroom. So, ang i-click po natin is create classroom. And if you are a student, you have to click join class kasi ikaw ay mag-join sa isang class. Okay, I hope that one is clear. So, teacher po tayo. I am using S. So, that will be the teacher's account. Click natin yung create class. Dito, very simple. All you need to do is to fill in kung ano yung hinihingi. Class name, for example, ICT 11. For example, ang section ko is section A. And then, what is the subject na tinuturo? For example, CSS. And then, classroom. Pagpalagay na natin, sige, 101. And then, hit create. Okay? So, online po ito. So, definitely,
you have to uh, make sure that you have an internet connection. Yan. May error po tayo. There was an error. Please try again. So, natin kung ano yung naging problema. Baka naman nag-error lang siya. Or kung hindi, maybe you can change class name, section, or kung ano pa man. Okay? So, nagkaroon lang po siya ng kaunting error doon. Okay? Now, since we are here, before ko ipaliwanag sa inyo yung interface, let me show you first kung paano mag-add ng isang estudyante bago tayo proceed dito sa interface. In order for you to create, invite student or enroll student, kunwari, ay tayo nasa classroom setup, so we have to enroll student, all you need to do is click on people, and then meron po tayong dalawang way on how we can add student. First one, we can send invitations through email. And the other one is magbigay po tayo ng code sa isang estudyante. So where can we find the code? Click on Stream tab. That is the default tab na pwedeng makita sa isang Google Classroom. And then ito po yung code. Nakalagay class code right here. Kung medyo nahihirapan, you can click this box right here. And then lalabas po yung code. Okay, so copy natin. Yan. Para pakikita ko sa inyo yung two ways on how we can invite student. And then, at the same time, ano yung itsura pagdating sa bata. Okay, so close natin to. Nakapit ko na po siya. Control-C. Let's go back to people. And then, sino yung teacher? Ako po yon. This is my account. And then, how we can add student. Click this icon, yung may tao na may plus. Okay, so two ways kung paano. So, add natin yung isa. So, we have FS. Yan, so magsasuggest naman po siya. Kapag ganito po yung ways on how we can add or invite student, ang mangyayari po is may lalabas sa kanilang email. Again, sa email po nila marireceive ito. So, click invite. Yan. And then, the other way around is we copy code. Okay? So, puntahan po muna natin to yung in-invite natin. So, punta tayo sa account na to. Ito po yun. So, this is the student part. So, since I am telling you that makaka-receive po siya ng email, we click on Gmail. Okay. Medyo mabagal lang po yung internet ko. So, bahala na kayong umintindi sa part na yan. So, click on Gmail and then may makita po kayo dyang mail. Okay. Which is, nagsasabi na you are being invited by a certain people o yung teacher mo. Ayan. So, pwede po siya. Hintayin lang natin mag-load. Medyo may kabagalan lang sa internet kasi naulan po kayo sa amin. Okay, there you go. So, I have here. Yan. Salamat po sa nag-subscribe. Yan. So, I have here class invitation ICT 11A. Click po natin siya. And then, may lalabas po. So, yan. Google Classroom. And then, in-invite po ako ito, ang taong ito. And then, you have to click join. Yan, click natin sa join. Tapos, pupunta na po siya dun sa Google Classroom na natin. Yan, you've been invited to join ICT, blah, blah, blah. Join us. Of course, you have to make sure na ito po yon yung account na ginagamit nyo. Hindi naman necessary na kailangan i-check ng bata. As long as walang ibang account na gumamit. It just so happen that I am using a single PC with different email account. Kaya po, kailangan ko i-check kung tama yung email, ginagamit ko. Okay, then click join. And then automatic po siyang pupunta dun sa ating stream or yun pong interface na nakita nyo kanina. Okay, so wait lang po natin siya. Ayan. Iulod lang yung ating page. Okay. Ayan. Naulan po kasi kaya medyo mabagal yung internet. Kasalanan to the globe. Hintayin po natin yan. So, dito na po. As you can see, the icon here is you. Of course, student is also allowed to post and comment dun po sa pinost po ni teacher. Okay? So, the other way around on how we can add or invite student is by giving code. Kanina po, kinopya ko yung code. Pagkakaiba po, kita nyo sa student, walang code. Pag po kay teacher, ito po yung si teacher. Click natin si stream. As you can see, meron po siyang code.
Now, kung tinanggap na po ni bata yung invitation, we can click on people and then you can see na hindi na po siya graded. Ano po, malinaw na yung pagkakasulat ng pangalan. That means, yung bata po is inaccept yung invitation ninyo. Okay? Let's go to another way of how we can add people. Dito po yon. So, ito yung isa kong account. So, kung ako yung bata, all I need to do is click this Google App icon. And then, hanapin po ulit natin si Google Classroom. As you can see, wala po siya dito. So, again, i-scroll down lang po natin hanggang makita. If wala, we can go on more from Google. Okay? So, ganun lang po yung gagawin. So, click Classroom. And then, hintayin po natin mag-load. And after that, we click on the same icon, which is the plus sign. But since you are a student, like what I have mentioned a while ago, hindi po tayo mag-create ng class, but we have to click on Join Classroom or Join Class, if I'm not mistaken. So, ito po yung icon na sinasabi ko. Click plus sign and then Join Class. Yun, Join Class nga, not Classroom. And then, paste nyo po dito or i-code nyo, i-encode nyo po yung class code ninyo. And then, click on Join. So, ang mangyayari, magiging part ka na din po noong classroom na iyon. So, let's see if pareha sila. Okay, so ito po. So, you can see, ito yung account. And then, yung other one is ito yung account. And si teacher's account ay ito po yung account. Okay? So, click tayo sa people. As you can see, dalawa na po yung ating estudyante. Yung isa kong account and then yung account ng aking Mrs. Okay? So, ito po yung nandito. Okay? So, balik po tayo kay teacher. So, ano yung next natin gagawin? Let me explain first kung ano yung laman ng ating stream. Stream is the default tab na makikita po sa isang Google Classroom from teacher hanggang sa estudyante. Yun lang po yung una wherein clickable naman po lahat. Okay? So, click tayo kay teacher. So, stream. And then, what if gusto nating palitan tong teams natin? You can always change this picture right here. So, all we need to do is select team. Pwede po kayong pumili ng gusto nyong, kumbaga sa Facebook ay Facebook cover. Ayan. So, dito po siya. Pwede nyo siyang palitan. Pwedeng ito. Then, select class team. And then, magpapalit na po yan. Or, pwede po kayong mag-upload sarili nyong picture. For example, gusto nyo ay class picture ninyo ng inyong mga estudyante. And then, you can select it from your computer. Okay? So, pwede nyo siyang i-click na ganyan. Then, pili po kayo ng photos na gusto nyong gamitin. And i-upload po ito kung ano pa yung gusto ninyo. Okay? So, yun po. Hindi na lang tayo mag-upload sa ipinakita ko sa inyo kung paano. Okay? Next. What will be the content of this thing right here? Para pong Facebook, you can post. Okay? For example, hi everyone. Yan. You can post it na ganyan or you can add attachment. For example, you have, yan, napabilis. Wait, you can add and then meron po kayong Google Drive. Of course, all of you guys have Google Drive. Lahat po ng mayroong Google account ay may Google Drive wherein you can upload, store files, share files from your camaraderie sa meron ding Google Drive and so on and so forth. Okay, so you can upload Google Drive, files from Google Drive, sorry. And then, pili nyo lang. For example, ito pong aking ginawang CSS MOD. So, module ko po yun sa aking klase. Then, click Add. Yan. So, nandyan. Or kaya naman, you can also add link. Kung may mga site po kayo na gustong i-attach doon sa inyong references, yan, pwede nyo po lang ilagay dyan. Or you can also upload files. Ito pong icon na to. From your PC, from your own PC. Or you can also click YouTube account na gusto nyo or videos from YouTube na i-add dun sa attachment. So, for example, account ko. Ayan. Add po natin. For example, yan. Tapos search po natin. And then you can click kung anumang video ang gusto nyong i-attach. Maybe I would like to try ito, this one. Basic tutorial po ng Excel.
So, click natin siya, and then automatic mag-upload po siya dito. Okay? So, yun po. Now, aside from that you can post, meron po tayo ditong option na kung kanino nyo lamang gusto i-post yung ating ah, post. Pwedeng certain student lang, pwedeng halimbawa ay dito lamang kay Sando Gatching po lalabas, kay Andy or hindi, or pwede naman na lahat ng student ay makakita ng inyong post. Kumbaga, there is a certain privacy na halimbawa, si bata ay nahulog sa exam, and then you want na meron kang sariling quiz ha, tutoy, o yan, ito yung sayo, dito mo ipopost lamang. Hindi na nakikita ng iba. Kumbaga, you you don't have to broadcast na ikaw, bata, since ikaw ay nahulog, magre-remedial ka, ito yung ano. No, there's no, there's an option na para hindi laging nabobroadcast yung mga scores ng bata. Ano po? So, of course, alam niyo naman, sa atin ngayon is very important yung nararamdaman ng bata. Okay? So, yun po. Aside from that, um, what else? Ito, yung pagpo-post, you can post it right away or you can schedule kung kailan nyo siya maipopost. That's one thing na gusto ko dito sa Google Classroom. Kasi, di ba may mga teachers na you already have all those materials na gusto mong i-upload and nakaplano na talaga kung ano yung magiging klase mo in that certain days na kasi nagawa mo na siya. Dito sa Google Classroom, pwede mo na siyang i-assign kung kailan mo siya ipopost. Pwedeng i-assign mo na 21, saka pa lang siya magpo-post. Pwedeng i-assign mo na ganito, ganyan, or kung anong date yung gusto. And then, that's it. Pati oras kasama doon kung kailan mo niya siya pwedeng i-post. Okay? So, kumbaga bilang teacher, hindi ka mag-worry na, ay baka may nakalimutan akong gantong topic na i-post. So, pwede po siya na nakadate agad kung kailan siya pwedeng i-post. Okay? So, but this time, I would like to post it right now. Cancel muna natin. Ito. So, I would like to post it right now. Or, pwede nyo din itong i-save as draft kung hindi pa kayo sure na ipopost siya. Yan. So, post po natin. Yun. Yan. Nakapost na po siya. Posting. And then, this will automatically appears doon sa mga estudyante. May mga instances din, guys, na kailangang i-refresh noong estudyante yung page. Minalabas naman po sa estudyante na may mga bagong updates. Like for example, here, stream was updated. So, may mga ganyan po siyang updates para kita agad ng bata na, ay, may bagong pinost si teacher. So, pagdating kay bata, ayan, kita nyo naman, si bata na yan, click nyo lang yung show, and then, mag-update po yung kanyang stream. Okay? So, ganun po kaganda si Google Classroom. So, walang magiging excuse si bata pagdating sa inyo na, hindi mo nakita yung post ko, naglalagay naman yun sa stream na there is an update in your stream. So, kaya po siya maganda. Ano po, every time na may pinost kayo, laging pinapakita ng Google Classroom that there is a new update. So, tingnan din po natin doon sa isang account. Ganun din po siya. Meron din siyang prompt message na lumalabas doon. Okay? Next, balik po ulit tayo kay teacher. Okay? Next one is classwork. So, ito yung isa sa mga very important thing na dapat magawa ni teacher. Okay? Sa classwork, under classwork tab, is dito po tayo nakakapaglagay ng assignment, quizzes, anything na pwede po natin ilagay dito. Okay? So, how can we do that? We click on icon create, plus create po yun. Yan. And then we can create assignment. So dito, gawa po tayo ng assignment. Papakita ko po sa inyo kung paano. Okay? So for example, assignment 1. And then you can put instruction here. For example, search for, bahala na po kayo kung nilalagay ninyo. Or, again, like sa pag-post po ng ating stream, sa ating stream, you can also click on this icon and then do the same thing. You can add Google Drive, you can add link, you can add files, and so on and so forth. Okay? So, for example, yan na lamang po. Or kaya, pwede din pong create. Okay? Meron pa pong ibang options. So, you can create docs, slide, sheet, drawings, and form. Okay? I suggest, kung ang sa handle nyo po ay mga thesis, yan, instead of adding attachment like this, we can create docs. Okay? So, Google Docs po yan.
Kasi sa Google Docs, 'di ba meron tayong mga collaborative activities na kung saan makikita natin kung ano ba yung inedit ng bata. So, pag gumamit tayo ng Google Docs, nagpo-prompt po siya doon sa ating sheet na yon kung ano yung ginawa ni bata. Okay? So, I'll be creating another video tutorial regarding Google Docs kasi maganda po siya. Well, but anyway, nabanggit ko naman po siya dito na magagamit po natin siya. Okay? So, yun po. For example, yan lamang. And then from here, again, pwede po nating palitan ng points. Gawin nating 10 lang kasi 100 naman agad eh. Okay? So, kagaya po sa pagpo-post, dito din, ganyan din. We can choose. Sino lang yung gusto mong bigyan ng assignment? For example nga eh, dahil um, nagre-remedial yung bata, so siya lang yung gagawa. Kaya naman, may ibang bata na iba yung gagawin. Okay? Kumbaga, differentiated activities, should I say. Yun, pwede po din dito. Okay? Due date, you can always put due date kung kailan po maka-cut off yung pagpapasa. Nakalagay din po dito. There's no due date or you can put dates. At the same time, kagaya rin po ng ating pagpo-post, meron din pong oras na nakalagay dyan. Okay? Time is optional or so on and so forth. Okay? So, cancel po natin. Kasi, assign naman po natin siya as ngayon po ma-post. And din yung due date. Yan. Topic, maganda po nalagyan natin ng topic para hindi po tayo nalilito kung ano ba yung topic mo. Create tayo ng topic. For example, ang topic ng assignment number 1 is about hardware component. Yan. Ang bawa po yan. Pero syempre, kung ano pong topic nyo, yun. Okay? So, another one is meron din po tayong rubrics na pwedeng gamitin dito. Okay? So, you can create rubrics and so on kung ano po yung meron. Okay? So, gagawa din po ako ng tutorial regarding sa paggawa ng rubrics gamit ang Google Classroom. Okay? Yun po. So, when you're done assigning kung ano yung mga content dito, you can click on assign and then again, kagaya din po kanina, pwede nyong i-assign kung kailan siya mapopost or not. Like what I have mentioned a while ago. Okay, for this time, I would like it to post it now para po makita natin sa video. Okay, so assign po natin. Okay, so ito po yung ating assignment. Okay, so meron po siya. Mamaya papakita ko din sa inyo kung ano nagiging itsura at paano malalaman ng bata na meron silang assignment. Okay, another one, create po tayo ng quiz. Yan. Pwede po tayong mag-create ng quiz. Quiz 1. Instruction. Lagyan nyo ng instruction din. Answer. Yan. The following. Yan. So, dito po, you can also assign points. For example, gawin natin 3 question lang ha. Okay. So, from here, there is an automatic creation of Google blank form. Okay. Si Google po kasi is yung ginagamit niya if you are about to create quizzes is Google Form po yung meron. Okay? So, maganda din po ito. So, abangan nyo din po. I'll be creating tutorials regarding Google Forms. So, isa din po sa magandang features ni Google. Personally, ginagamit ko po ito talaga. Okay? Lalo na kung maghahanap po ako ng mga surveys. Yan, dito po siya magandang gawin and then quizzes as well. Okay, so click po natin si Google Form, sorry. Tayo yan, and then, sana po kayo nakakasabay. Hintayin lang din po natin mag-load. This will automatically create Google Forms for you. Palitan lang po natin to. This will be the form description. So, gawin natin quiz 1. Okay, so ito naman po yung mag-update din po dito. Okay, so pwede nyo siyang palitan. Quiz 1. Okay, so how can we put question? Okay, so ito po, may lalabas naman pong isa dito. For example, question 1. Yan. Meron po tayong, ilalagay nyo po dito yung tanong nyo. For example, kung basta yan po, may tanong po dyan. Bahala na kayo maglagay ng tanong. Tapos po dito is you can select kung ano po ba ang gusto nyong maging tanong. Ito po ay multiple choice, checkbox. Siyempre, of course, pag checkbox, they can select multiple answers, which is somehow hindi po maganda gamitin for quizzes. Yan. Or kaya naman drop down.
para may mga options para din pong multiple choice, or you can upload file and so on and so forth. So din dito po lahat, okay? So for example, multiple choice po yung gagamitin natin, and then yung sagot is nandito, answer 1. Yan. Paano po mag-add ng panibagong tanong? Sagot. Dito po, click nyo lang, answer 2. And so on, and so forth. So, ganyan lang po. Also, you can attach pictures, ha. Pwede po kayo mag-insert ng pictures dyan. Na pwede nyong makita sa inyong Google Drive, pwede nyong i-search, and so on. So, pwede po kayo mag-attach po dito. Okay, so may lalabas naman na icon, kaya ng clinic ko kanina. Okay, so wala po kasi akong picture sa Google Drive, so wala kayo lalagay. Okay, so ito po. Yan, itong icon na to. So pwede po kayo. Kasi kalmawa, ang gusto nyo i-pictures ang sagot, yan, meron po dito. Okay? Sunod, if you want to required, hindi pwedeng mag-blanco ang bata. All you need to do is click on required. Pero since ito po ay quiz, so pwedeng, kung hindi talaga alam ng bata, edi huwag nating pilitin na mahula siya. Although yun naman po talaga yung nangyayari. So dito po, pwede nyo siyang i-required. Okay? Answer key. How can we put answer key? Ito po. Click natin itong answer key na to. And then halimbawa, ang tamang sagot ay answer 1. Ilang points ang magiging points noon? So pwede po natin palitan ng points na ito at gawin natin 1, 2, 3, and so on and so forth. Kung ilan pong points ang gusto ninyo. When you're done, click done. Yan. So meron na po kayong question number 1. Okay, paano mag-add? Click nyo lamang po ulit ito. Yan. And then meron na po kayong question number 2. But the thing is, sir, paano naman po yung pangalan? So pwede pong ito. Yan. Halimbawa, ito po yung ating gagawin. Name. Lagay po natin dito, name. Siyempre, instead of multiple choice, papalitan po natin siya ng short answer. Automatic naman po yan pag na-detect nung ano na hindi multiple choice yung gusto mo. Nadidetect po niya pwedeng short answer or kaya naman po paragraph. Okay? So, since pangalan po ito, ay di wag po natin lalagyan ng points, walang tamang sagot, and then wala rin pong wala din pong points. And then i-required kasi nga po ito ay pangalan. Another question, sir, paano po yun? Nauna na yung tanong. Ito na po yung tanong, ito pa yung pangalan. So nothing to worry. Tapat nyo lang po yung inyong browser dito, cursor dito sa itong anim na tuldok na to, and then click, right click, and then drag pataas. Yun po. So nauna na siya. May name, and then question. And then, kung gusto nyo maglagay ng section, yan, ganyan din lamang po. Okay? Dagdag pa po tayo ng tanong. Ayan, kung okay na po tayo dito, click natin ito. Tapos question 2. Answer 1. Answer 2. Yan, nabura. Answer 2. Wala po kasi akong mouse eh. Answer 3. Yan. And then same pa rin po. Again, answer key. Pili po ng tamang sagot. Maybe this 1, 2. And then ito po ay point 1. And then click done. Okay? So drop down po ito. Tingnan po natin mamaya kung ano yung pagkakaiba nila. Okay? Another one. Pwede po tayo mag-add pa ulit ng isa pang tanong. And then question 3. Then sagot, yan, for example po, option 1, option 2 na lang, option 3. Okay? And then dito, ganyan din po. Bahala na po kayong magtanong kung magpagpili kung ano po yung gagamitin niyo. For example, multiple choice po ulit. And then answer, and then maybe option 2. Yan. Huwag kakalimutan na lagyan po ng points, and then click done. Ano po? When you're okay creating your quiz, all you need to do is to put X kung okay na. Pero before po tayong mag-X, punta po muna tayo dito sa icon na to. Yan. And then you have to make sure na hindi siya naka-restrict to user of Department of Education, blah, blah, blah. The reason why kung bakit po may lumabas sa akin ganito, because I am using my DepEd email account. Ano po? So, i-uncheck po natin siya, and then you can collect email addresses kasi meron naman po silang email,
and then response receipt. If they want na makapag-request sila ng copy nila ng kanilang sagot, they can create that one. Of course, it is better that you require your student to put their email. Ano po? Kasi that's the time that we can put limitation kung ilang beses lang sila pwede mag-exam. Ano po? Kasi may mga tendency na, ay, hulog ako, makapag-retake ulit. Well, that's okay. That's fine. But yung retake kasi is we can create another set of questions. Kasi if we are giving the same set of questions, maaaring tinandaan ng bata kung ano yung nangyari doon. Ano po kung ano po yung mga sagot. So, ayun po. Presentations, you can shuffle your questions or not. Pwede po tayong mag-shuffle para hindi po palaging yun yung arrangement ng ating tanong. Okay? So, save po natin siya. And then, X na po natin. Yan. Close. And then, pag okay na po, napalitan na natin to, meron na tayo dito, then assign po tayo. Again, ganun din po, pwede nyong i-schedule kung kailan siya post. Okay? So, click assign. And then, magpo-post na po siya. Nandito na si quiz number 1. Ano po? So, ganun lang po siya kadali. Okay, so yun po. Nandito na yung ating inassign. Okay? Another one, pwede din po kayo mag-post ng materials. So, yung materials, yung mga references ninyo, kung meron po kayong ginawang kung anumang modules yan, pwedeng hardware, component. Yan. So, lagay po kayo ng description dito. This is your lecture, blah, blah, blah. Bahala na po kayo. And then you can add attachment from Google Drive or files or YouTube or bahala kayo kung saan nyo gustong kunin. And then, pwede po kayong mag-attach ng files. Ano po? From Drive or kung saan man. Okay po. So, yun po. Tapos, you can now post it. Kung paano din po tayo mag-post sa stream, ganun pa rin po. You can schedule, you can save it as a draft, or kung ano man. And then, post it. Okay, so post po natin siya. Yan. So, meron na po tayong mga classwork na inilagay. Now, ano naman po yung magiging itsura nito pagdating sa bata? Okay? So, punta po tayo sa bata. Yan. So, there is a stream na may update. So, click natin yung show. In this time, nakikita po natin na meron po akong pinost na new materials which will serve as reference kung ano man yung ating topic na dinidiscuss. And meron din akong quiz and meron din po akong assignment na binigay. Okay, so nandyan po lahat. Si bata, pwede po niyang makita na nakapost yun dyan or kaya naman, pwede po siyang mag-click ulit. Dito po sa icon na ito, yan, ito. Yung tatlong yan, click po natin yan. And then, click po natin yung to do. Yan. Si bata, makikita na niya yung mga bagay na kailangan niyang gawin. Makikita niya sa kanyang to do na meron po siyang assignment na kailangan gawin at meron din siyang quiz na dapat sagutan. Ano po? So, yun po yung kagandahan dito. So, again, wala pong magiging excuse si bata na hindi niya magagawa yung isang activity kasi nga po, meron po siyang option na or meron siyang button ng to do. Meaning to say, all you need to do is always click on the to do and check kung meron pong gagawin, no? So, click po natin si assignment. Yan, click ang assignment. And then, nakalagay po dito, search for blah, blah, blah. For example, you always have to, student is also allowed to comment. Okay po, sir. Pwede ganyan. Hit mo enter and, this one, send, para meron ka ng comment. Or kaya naman, pwede mong i-private comment yun para hindi po makita ng iba mong classmate na may comment. Sir, hindi ko po maintindihan. Pwede yung ganyan. So, para naman hindi napapahiya again si bata. Okay? So, ganun po yun. Okay? So, pwede nyo siyang mark as done or you can add or create kung ano man yung gusto mong i-send or kaya yun. So, mark as done.
Yun. So, pag halimbawa po, i-mark as done natin siya, tapos hindi pa nakapag-attach si student nung ginagawa, halimbawa may attachment or something, kailangan i-attach, student pwede mag-unsubmit. I-unsubmit mo siya, yan, okay, and then add or create, and then yun po, pwede kayong mag-upload ng file from here. Sa upload po tayo ng file. Kasi para po makita nyo kung ano yung ginawa. Okay? Um, Alin na lang pong picture namin ng aming kasal. Yan. Upload po natin. So, meron na po tayong file na in-upload. As you can see, si bata is walang magiging reason. If the button is only marked as done, ibig sabihin, in-ignore lang po ni bata yung kanyang ginawa. Kapag meron po siyang ginawa or there is always an attachment, maaari po ba naman may assignment pero walang pinasa, di po ba? So, dito, pag meron siyang ginawa, mayroon pong button na nagiging turn in. That is an indication na meron po siyang isasubmit. Pag tinurn in po natin siya, magsasend na po yung files na kanyang ini-attach and then turn in. Turning in, tayin po natin. Yun. So, meron na po siyang nakalagay na ganon. Okay? Balik po tayo sa kanyang to-do. Ayan. As you can see, nawala na po si assignment. Meron na lang po siyang quiz na kailangan sagutan. So, click po natin si quiz. Sagutan din po natin. Okay? So, click natin si quiz number 1 from Google Form po yan. Quiz number 1. Click po natin. And then, yan, may email po. Kasi ni-required po natin siya eh. FSJ Tech. Yan, lalabas naman po yan. Then, pangalan. Lagyan po natin ang pangalan. Then, sagot. Kung ano man pong sagot. Bahala na po tayo kung ano magiging score at hindi ko po tanda. Ito po ay yung multiple choice. Ganito naman po yung magiging itsura kapag siya i-drop list. Yan. And then another multiple choice. Maybe I'll try to. Yan. And then, sa baba, may option po na you want to send me a copy of my response. Ibig sabihin, makakatanggap po si bata ng email kung ano yung naging sagot niya. But pwede naman po niya ma-view it later on. Send me a copy na lang po tayo. And then click on submit. Ayan. Submit po natin. You can, students, although ito po ina-allow din ng kung i-allow, hindi. View score. Ayan. So, may po siyang 3 of 3. Tama po yung kanyang mga naging sagot. Yan. Ganyan po nagiging itsura. Okay? So, pwede niya mabuksan. So, open her assignment. Pupunta na naman po ulit siya dun sa kanyang to-do. Kung mayroon siyang assignment details na kailangan tingnan, pupunta po siya doon. So, ito po yung ginawa niya. Yan. So, turn in. Meron na po tayong na-submit kasi nakapagsagot na po tayo. So, close po natin siya. And then, ito na lang po natin. To-do. Tingnan natin kung meron pang kailangan gawin. Wala na po. Nakalagay dito na wala na. So, ano yung mga done? Ginawa mo yung assignment and quiz number 1. So, kita din po ni bata kung ano yung progress na nagagawa po niya. Okay? So, ganun po kadali para sa bata. Okay? Sunod po, balik po ulit tayo kay teacher. Remember, meron pa po tayong isang estudyante but hindi po natin siya papagsasubmitin. Tingnan po natin kung ano yung difference nung hindi nag-submit at saka doon sa nakapag-comply. Ano po? So, click natin si teacher. And then, si teacher, ang gagawin niya is, titingnan naman niya yung kanyang sariling to-do. Kung yung bata may ginagawa, si teacher, meron din. Okay, so meron po tayong tab dito ng grade. Dito po natin makikita yung mga grades na meron po yung bata. As you can see, since wala pa po tayong na-checkan, wala pa pong grades itong mga ito. We have your quiz number 1 and then assignment number 1. Lalabas po yung score nila dito. Ganito po siya kaganda. Para po bang ipinlat na po through Excel yung ating ginawa. Ano po? So, paano natin siya gagawing ma-checkan? So, balik po tayo dito. Like a student, meron po tayong ganito. Click and then go to to-do. Para lang din po yung ginawa natin sa estudyante. But this time, iba po yung ating gagawin. So, titingnan po natin siya. Ano yung na-turn in, ano yung ini-assign. Ito po, meron po tayong
assignment, ibig sabihin, iisa po ang nagpasa at meron pang isa na hindi nagpapasa. Okay po? Hope maliwanag po 'yon. I-click po natin yung turned in. Pag click po natin si turned in, makikita po natin na ang nagpasa lamang ay si Sendo Gachimpo. At ang hindi nagpasa ay ito. Ano po? So, ganun po siya natin makikita. Okay? So, pag click po natin yan, we can now see all the outputs ng ating bata. If you are teaching empowerment technologies and you are looking for an output, napakaganda po nitong gawing medium ng pag-check. Hindi po masyadong makalat, paperless and so on. Okay? Once you can see now the picture, yan, po yung nakapula, pwede po tayong kumlik doon sa grade and then bahala po kayo kung ano magiging grade. For example, 10 of 10 yung ating grade doon sa batang iyon. And then, once na nakapag-create na tayo, we can also put comment. Good job. Yan, for example. We can post it para naman po makita ng bata. And, i-return po natin ito. So, student will be notified na ito po ay na-check nyo na. Ano po? So, click and return. Ayan, click nyo sa return. And then, once na okay na, close na po natin to. And then, makikita natin na yung isa hindi pa nakakapag-submit. Balik po tayo ulit kay to-do. Meron pa po tayong isang quiz. Turn in po natin siya. So, yung ating quiz ay nandito. So, click natin siya. Usually, pupunta po dun sa Google Form kung ano ba yung naging quiz. Yan, ito yung para may evaluate natin. Ano ba yung ginawa ng batang yun? Ano bang exam yun? Yan, dito natin po siya makikita. Yan. Okay? So, dito po siya. So, dito po, pag connect natin siya, sa turn in, yan, lalabas na po na nakapagsagot siya. Okay? Now, balik po tayo sa ating classroom. Yan. So, sa grades po tayo. As you can see po dito, view submission, pwede na rin po natin siyang ma-view dito. Makikita niyo po na may grade na po tayo kasi ginradean po natin yan kanina. Pwede po yun. Ayan. No, sino po ito? Returning po natin. Return. Return po natin. Ayan. Return. Ayan. So, back natin dito. Press po natin. Ayaw mag-update. Ayaw po mag-update ng ating post. Okay. So, sa grade. Yun. Meron na po. 3 of 3. Grade na po natin siya. Tapos, yun naman pong quizzes, automatic, since Google Form po ito, automatic po na mag-compute yung ating naging score. Ano po? Ito po yung chineka natin kanina. Ito po yung sa Google Form. Ano po? Yan. Okay, so that's how we can create Google Classroom. Okay? So, sa next po na ating tutorial, I'll be teaching you more about Google Form. Ano po? So, I hope you learned something from this. Ito pala, hindi ko napakita sa inyo. Yan, kita nyo po dito na walang sinubmit si bata. Ano po? Yan, walang grade. Kahit po i-view nyo yan, sa view submission, lalabas po dyan na wala yung sinubmit. Ano po? So, yan, hindi ko na ipakita sa inyo. Ayan, so no file submitted. Yan po. So, I hope may natutunan po kayo sa aking tutorial ngayon. See you around. Ano po? Just continue liking my channel and yun po. Thank you.